Sinabi ito ni Mark Arubio. Akala natin magiging katulad natin ng China, pero tayo ang naging katulad ng China. Sa tingin ko, dapat maging mas katulad kayo ng China. Kung titingnan ng objektibo, mas mataas ang antas ng pamumuhay sa China, lalo na sa maraming Tier 1 na lungsod at Tier 2 na lungsod. Kung titingnan mo ang lahat ng datos, gumaganda ang Human Development Index. Gumaganda ang per capita income sa China, pero hindi sa United States. Ang buong ika-21 siglo ay iikot sa China. Ang papel ng China at ng pandaigdigang ekonomiya bilang pinakamalaking ekonomiya. Kapag inangkop mo ayon sa purchasing power, mas malaki na ang ekonomiya ng China kaysa sa United States sa loob ng isang dekada at taon-taon ay patuloy pa itong lumalaki. Kung titingnan mo ang chart ng bahagi ng China at United States sa pandaigdigang ekonomiya, magkasalungat ang direksyon nila at mas nagiging mahalaga ang China. China ngayon ay 20% ng pandaigdigang ekonomiya at lumalaki pa, habang ang United States ay mas mababa sa 15% at pababa pa. Ito si Ben Norton, isa siyang mamamahayag na kilala sa kanyang kahanga-hangang pananaw tungkol sa pandaigdigang geopolitika at kung paano ito direktang konektado sa ekonomiya. Nakatira ngayon si Ben sa Beijing dahil sa malalim niyang pag-unawa sa ekonomiya ng China at United States, ipinaliwanag niya kung paano mas maganda ang resulta ng modelo ng China para sa mga mamamayan nito. Kung gusto mong maintindihan ang pagbagsak ng United States hegemonya, artificial intelligence bubble, nalalapit na pagbagsak ng stock market at ang ditiyak na kinabukasan ng Amerika, panoorin mo ang video na ito. Simulan na natin. O mga kaibigan, minsan Malaking karangalan naming muling makasama sa studio si Ben Norton, mahusay na mamamahayag, analyst at geopolitics expert. Ben, maraming salamat sa muling pagsama sa aming palabas ngayon. salamat sa pag-imbita. Tunay na isang kasiyahan ito. Oo naman. Alam mo Ben, talagang nagustuhan ko ang una mong panayam dahil pinag-usapan natin ng particular ang Latin America. Nag-focus tayo sa Venezuela and sa lumalalang tension sa pagitan ng Estados Unidos, pati na rin sa mga layunin ng Estados Unidos sa Latin America sa hinaharap. Tiyak na mukhang magkakaroon pa ng mas maraming alitan at maaring umabot pa sa isang tipping point sa rehiyong iyon. Pero gusto kong ituon ng kaunti pa ang panayam na ito sa mas malawak na larawan. Diyos pa tungkol sa Estados Unidos at ang pagiging pandaigdigang hegemonya nito. Alam natin, halimbawa, ang pamahalaan ng Estados Unidos, wala na itong ibang gustong gawin kundi panatilihin ang posisyon nito bilang pandaigdigang hegemon. Ngayon, nakikita natin na pinalalawak talaga ng Estados Unidos ang impluensya nila sa buong mundo. Tama ba? Halimbawa, nakikita natin ang laban ng Russia at Ukraine. Ito ay isang situation kung saan ang pamahalaan ng Estados Unidos, particular na sinabi ni Donald Trump, tingnan mo, kailangan talaga nating medyo umiwas dyan sa Europa ni Kaywa na ang yarap sa situation yan. Kita natin na pinapataas ng Estados Unidos ang tensyon laban sa China at may sigalot din sa Venezuela. Paano mo tinitingnan ang Estados Unidos ngayon pagdating sa pandaigdigang hegemonya at ang layunin nila para dito? At masyado na bang nabibigatan ng Estados Unidos ngayon dahil sa mga sigalot na ito sa buong mundo? Oo, malinaw na humihina na ang hegemonya ng United States at hindi na ito matatanggi. Noong dekada 90, matapos bumagsak ang Unyong Sobyet noong 1900, 1971 sunod-sunod ang mga Color Revolution. Ibig kong sabihin, ang United States lang ang natatanging superpower sa mundo. Siya rin ang pinakamakapangyarihang bansa pagdating sa ekonomiya. At ito ang tinatawag na unipolar moment. Sikat na binanggit ng Washington Post ang unipolar moment. Pero syempre, ibang-iba na ang sitwasyon ngayon. At madalas kong sinasabi na, sa tingin ko may ilang mahahalagang sandali na talaga namang nagdala sa atin sa multipolar na panahon na kinalalagyan natin ngayon. Una sa lahat, ang pinakamahalaga, walang duda, isang bagay na madalas mong pinag-uusapan ng detalyado, Cyrus Johnson. Ang pag-angat ng China. Talagang napakalaki, talagang makasaysayan. Ang buong ika-21 siglo ay iikot sa China. Ang papel ng China sa pandaigdigang ekonomiya bilang pinakamalaking ekonomiya. Noong 2016 na lampasan ng China ang United States bilang pinakamalaking ekonomiya sa mundo base sa gross domestic product na sinusukat sa purchasing power parity. Madalas sinusukat ang gross domestic product ng China gamit ang kasalukuyang palitan ng yuan sa dolyar. Sa halaga ng dolyar na nagpapaliit sa itsura ng ekonomiya ng China dahil ang yuan ay medyo mababa ang halaga. Kung nakapunta ka na sa China, alam mong mura ang lahat doon. Talagang abot kaya. At dahil dito, mas nagiging kompetitibo ang kanilang mga export. Kapag in-adjust mo para sa purchasing power, mas malaki na ang ekonomiya ng China kaysa sa United States sa loob ng isang dekada na. At taon-taon pa itong lumalaki. Sa chart ng ekonomiya, habang bumababa ang bahagi ng United States, tumataas naman ang sa China kaya mas nagiging mahalaga ito. 20% na ng pandaigdigang ekonomiya ang China at lumalaki pa. Samantalang ang United States ay mas mababa sa 15% at bumababa pa. Malaking pagbabago yon. At isa pang bahagi niyan, na malalim na konektado rito, ay ang pagiging pabrika ng mundo ng China, ang pagiging makapangyarihan sa paggawa. At naging malaking issue na ito ngayon, tama ba? Dahil hindi lang si Trump, kundi bawat leader ng United States pati na si Biden,
ay sinubukang muling paunlarin ang industriya ng United States bipartisan ito. Nabanggit ni Biden ang pagbabalik ng industrial policy, habang si Trump ay nais ibalik ang mga investment at pabrika sa United States. Sa kasamaang palad, sa tingin ko parehong nabigo si Biden at sa tingin ko mabibigo rin si Trump. Nakikita na natin yan, alam mo na. Ayon sa Bloomberg, bumababa ang trabaho sa manufacturing at isa sa mga dahilan ay ang mga taripa, tama ba? Dahil napakaraming hindi tiyak. Bakit ka mag-i-invest sa United States? Hindi mo alam kung ano ang magiging rate ng taripa. At marami sa mga manufacturer na ito, kailangan nila ng mga imported na produkto mula sa China, kailangan nila ng mga piyesa, kailangan din nila ng mga intermediate goods. Kaya kahit gagawa ka ng anumang uri ng manufactured na produkto sa United States, kailangan mo pa rin lahat ng ibang piyesang kasama sa intermediate good na iyon na inaangkat mula sa ibang bansa. At ang mga taripa, hindi mo alam kung ano ang magiging rate ng taripa, hindi ka makakapagplano. Kaya malinaw na kailangan talagang mag-reindustrialize ang United States. Aminado at tinatanggap ng lahat iyan, pero mahirap gawin. Samantala, patuloy lang na umaakyat ang China sa value chain, nagiging pinaka-high-tech na manufacturer sa ilang industriya ngayon. Halimbawa, humahabol sila sa semiconductors, pero nangunguna sila sa electric vehicles at solar panels. Malaki ang progreso nila sa nuclear energy at hindi lang sa traditional na nuclear energy, kundi pati na rin sa mga salt thorium plants. At ang dami pang mga bagong tagumpay na nangyayari, pinag-uusapan nila. Tungkol sa nuclear, Fusion. Ibig kong sabihin, kamangha-mangha ito. Alam mo yan bilang isang tao na nag-uulat tungkol sa China. Palagi kong nararamdaman na parang ang dami talagang pwedeng pag-usapan dahil bawat linggo may panibagong development. Kamangha-mangha talaga. Kaya ayun, syempre, sige lang. ay hindi. Ben, gusto ko lang idagdag kasi madalas naming napag-uusapan yan dito sa China Channel. Sa tingin ko, alam ko rin ito, Ben. Kung hindi mo pinag-aaralan ng China at ang mga bagong teknolohiya, siguradong mapag-iiwanan ka. And so, sa tingin ko, alam mo, halimbawa, ngayong linggo ng pagre-record namin nito, alam mo, inanunsyo ng China insing pagtatayo ng pinakamalaking solar farm sa mundo sa Tibet. Kagsisimula lang nilang itayo ang pinakamalaking hydro dam sa Tibet na tiyak na kahanga-hanga. Dahil magbibigay iyon ng sapat na enerhiya na kayang tumustos sa buong United Kingdom. Kaya makikita mo ang kakaibang dinamika sa China, lalo na kapag inihambing sa Estados Unidos. Alam mo, si Donald Trump, sa ilalim ni Donald Trump, pinapalakas ng Estados Unidos ang paggamit ng fossil fuels. Sinasabi nila, fossil fuels ang kinabukasan. Alam mo, sa totoo lang, nakakatuwang isipin, ngayong linggo lang, tahimik na kinansela ng administration ni Trump ang pinakamalaking solar power facility sa Estados Unidos. Sa totoo lang, sa aking sariling estado ng Nevada kung saan ako kasalukuyang nagre-record, ito ay isang solar plant na sana ay magbibigay ng kuryente sa 2 milyong bahay. At iniulat nga sa cable news network na tahimik lang, kumbaga hindi masyadong napansin, kinansela ito ni Trump. Makikita mo talaga ang kakaibang dinamika. Gusto ko lang idagdag yan sa iyong pagsusuri. Para sa mga nanonood natin dyan, napapansin mo ba na parang magkaibang landas ang tinatahak ng Estados Unidos at China? Talagang pinapalakas ng China ang renewable energy. Sila ang nangunguna sa solar, hangin, alam mo na, mga wind turbine, at syempre pati nuclear power, gaya ng sinabi mo, pati mga nuclear fusion reactor. Sa totoo lang. Isang napakakapanapanabik na panahon. Pakiramdam ko kapag tinitingnan mo ang China. Dahil, gaya ng sinabi mo, bawat linggo ay may bagong teknolohiya na nagmumula sa China. Talagang iyon ang magtatakda ng hinaharap ng ating mundo. At sa tingin ko kaya napakahalaga para sa ating mga manonood dyan na aktibong makinig sa mga podcast na tulad nito. Para maintindihan ninyo ang tunay na nangyayari sa gitnang kaharian China. Pwede nating pag-usapan yan buong episode, pero magbibigay lang ako ng maikling komento. Siyempre, Alam mo, yung sinabi mo pinaalala sa akin, alam ko. Mamaya na, gusto mong pag-usapan yung pagkakahati-hati sa United States at kung paano winawasak ng United States ang sarili nila mula sa loob. Ito rin ang tumutulong sa pagbagsak ng United States hegemonya. Kaugnay ang lahat ng isyong ito. tama. Sa kaso ni Trump, malinaw na ginagawa niya ito dahil sa poot at para makinabang ang malalaking kumpanya ng langis. Kaya ang kasalukuyang kalihim ng enerhiya sa United States ay dating Chief Executive Officer ng isang kumpanya ng langis at gas. May dahilan din na pang-ekonomiya, pero si Trump rin, alam mo na. Sa United Nations sinabi niya ng pabiro na parang plano ng China ang wind power dahil hindi ito gumagana. Maling sinabi niya sa United Nations na nagbebenta ang China ng wind turbine sa ibang bansa pero hindi raw ginagamit, na hindi totoo. Mas marami nang na-install na wind turbine at solar power ang China kaysa sa pinagsama ng buong mundo, 2 beses pa. Kung babalikan ang issue kay Trump, ang pagpapasara niya ng mga wind turbine at solar plant dahil sa inis ay nakakasama sa Amerika ngayong mataas ang presyo ng kuryente. Dahil gumastos ng $1 trillion ang malalaking tech na kumpanya nitong mga nakaraang taon sa capital expenditure, nagtayo sila ng mga data center para sa artificial intelligence research.
At ngayon nakita natin na sobrang tumaas ang presyo ng kuryente. Kailangang palakihin ng malaki ang energy grid sa United States para makalikha ng mas maraming enerhiya. Magkakaroon ng matinding kakulangan sa kuryente sa hinaharap. Samantala, ang China ay may napakaraming kapasidad para sa kuryente. Kaya makikita natin na ang mga grid ay muling nagpapakita ng dalawang magkaibang landas. At ang talagang ginagawa ni Trump ay isa pang halimbawa ng ganitong uri ng pagsira sa sarili. Kaya nga tulad ng alam mo, minsan ang mga tao sa China, medyo pabiro nilang tinatawag si Trump bilang Chuanjiango na si Trump. Tagapagtatag ng bansa, di ba? Parang napaka-nasyonalista at makabansang pangalan ito sa Chino. Pero parang tunog ng pangalan niya, alam mo Trumpul na si Trump. Ibig kong sabihin, nagbibiro sila na si Trump, sa halip na patatagin ng United States ay nagpapalakas pa sa China at ginagawang dakila ito ulit. Mamaya na natin pag-usapan yan. Balikan muna natin ang tanong mo tungkol sa pagbagsak ng United States hegemonya. Magkakaugnay ang lahat ng salik dito, kaya ang pag-angat ng China ang pinakamahalagang salik. Meron ding pampulitikang kaguluhan sa United States na isa pang salik. Mahalaga ang pag-angat ng Rusya, pero mas mahalaga ang China. Hindi malaki ang ekonomiya ng Rusya, pero malakas ito sa military. Nakita natin na natalo ng Rusya ang halos lahat ng puwersa ng NATO sa Ukraine. Ayon kay Joe Biden, pababagsakin nila ang ekonomiya ng Rusya at gagawing walang halaga ang ruble. Sa ngayon, mas maganda ang ekonomiya ng Rusya kaysa sa buong kanlurang Europa. Pinakamabilis lumago ang ekonomiya ng Rusya sa Europa, kahit pinalayas ito roon. Kaya ngayon alam mo na nakikiisa na ito sa Eurasia at sa mga bansang Brazil, Russia, India, China, South Africa, pero isa rin yan sa mga dahilan. Isa pa sa mga dahilan ng pagbagsak ng United States hegemonya ay napag-usapan na natin ang mga problemang pampolitika, pero ang talagang issue ay mga problemang pang-ekonomiya sa United States, lalo na ang krisis sa pananalapi. Pagkatapos ng deindustrialization sa United States, saan talaga nanggaling ang tinatawag na paglago ng ekonomiya nila? Totoong lumago ang tech sector, pero naging bula na rin ito ngayon. Alam mo, ang S, halos ang buong P500 ay pinapatakbo ng Magnificent Southern. Kapag pumutok ang artificial intelligence bubble sa malalaking tech companies, marami sa kanila ay hindi talaga kumikita. Nakikita natin parang paulit-ulit na investment scheme. Halimbawa, nag-i-invest ang NVIDIA sa Open Artificial Intelligence na nag-i-invest din sa Oracle. Nag-i-invest sila sa pagbili ng artificial intelligence chips. Bumibili ng artificial intelligence chips mula NVIDIA, paulit-ulit ang sistemang ito. Ayon sa Massachusetts Institute of Technology, 75% ng artificial intelligence companies sa United States ay hindi kumikita. Sa huli, kapag pumutok ang bubble, malalagay sa krisis ang sektor ng teknolohiya at posibleng magdulot ng resesyon sa United States. Yan ang bahagi matapos ang deindustrialization kung saan tila lumago ang United States kabilang na ang sektor ng pananalapi. Masyadong nakatuon sa pananalapi ang ekonomiya ng United States. Makikita sa chart na simula huling 1960 tuloy-tuloy nang bumaba ang bahagi ng pagmamanupaktura sa gross domestic product ng United States. Patuloy na lumalaki ang sektor ng pananalapi at ito na ngayon ang pinakamalaki sa gross domestic product. Ayon sa Bureau of Economic Analysis, ito ang pinakamalaking sektor sa United States economy na may higit 22% ng gross domestic product. Lumalaki ito bawat taon. Ano nga ba ang tinatawag na fire sector sa pananalapi? Pananalapi, insurance, at real estate, hindi construction. Ang construction ay paggawa ng tirahan, hindi real estate. Ito ay mga existing na bahay na binebenta bilang financial asset, tama? Nakita natin ang malalaking bubble. Alam kong tumira ka rin sa Canada. Mas grabe ang problema sa pabahay sa Canada. Mas malaki ang housing bubble nila kumpara sa porsyento ng gross domestic product at kita. Mas pinalobo pa ito kaysa United States housing bubble. Yan ang punto ko. Pagkatapos ng housing bubble, noong 2000 at 7,000 at 8 bumaba saglit ang utang, pero agad din nilang pinalobo ulit ang bubble. May artificial intelligence bubble at iba pang klase ng bubble sila, kaya konektado rin ang problema sa United States doon. Noong 2008 muntik bumagsak ang pandaigdigang ekonomiya dahil sa problemang nagsimula sa United States financial sector dahil sa mortgage-backed securities at collateralized debt obligations. At lahat ng pandarayan na nangyayari noon dahil sa mga ninja loan at mga subprime mortgage na ito, na lahat ay pinagsasama-sama. Ang mga delikadong mortgage-backed securities na binenta sa MBs at binigyan ng AAA rating ay pandaraya. Ito ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng United States at ng maraming bansa sa Europa. Kumalat ang epekto. Isang bansa na hindi nito napabagsak ay China. Nagpatuloy sila sa pagharap doon at nagkaroon ng malaking pag-usbong ng infrastruktura, kaya naging paalala iyon. At ngayon nakikita natin na maraming bansa ang nagde-dollarize. Nagsimula ang de-dollarization noong 2008. Tingnan mo ang hawak ng mga sentral na bangko sa ginto sa buong mundo. Malaki ang itinaas nito mula 2008
May ulat na tumataas ang halaga ng ginto kaya kumikilos ang mga sentral na bangko. Sabi nga ni Luco Groman, hindi tumataas ang ginto kundi bumababa ang halaga ng dolyar laban dito. Oh, Tama. At ngayon, ang mga sentral na bangko ay mas marami ng hinahawakang ginto kaysa United States Treasuries sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada. Kaya lahat ng mga salik na ito ay nagsama-sama para gawing malinaw na nasasaksihan natin ang pagbagsak ng kapangyarihan ng United States. Na siyang nagpapaliwanag kung bakit may bagong Cold War laban sa China na ikaw Cyrus, ay mahusay na napag-usapan. tama Ben, gusto ko lang bigyang diin ang ilang bagay na sinabi mo dahil may ilang importanteng datos na dapat maintindihan ng mga manonood. Sa palagay ko, nabanggit mo ang pagkakaiba sa kuryente. Magpapakita ako ng graph dito para talagang maipakita ito. Dahil sa tingin ko itong graph na ito marahil ang pinakamahalagang graph na dapat maintindihan ng lahat para sa hinaharap. Kaya ang ibig kong sabihin, sa totoo lang, ang enerhiya ng Estados Unidos ay nanatiling pare-pareho sa nakalipas na 30 taon. Ibig kong sabihin, halos ganun lang talaga. Kaya halos hindi nagbago ang electrical grid, kaya pareho pa rin ang production ng enerhiya sa Estados Unidos at nakita rin natin ang pangangailangan sa kuryente. Sabi mo nga, itong mga artificial intelligence data center ay sobrang laki at nangangailangan ng napakaraming enerhiya para sa artificial intelligence revolution. Tulad ng sinabi mo, lahat yan magkakaugnay, di ba? Tulad ng sinabi mo, ang stock market ngayon, mga 35 hanggang 40% ng halaga ng stock market ay nakatali sa tinatawag na Magnificent Seven stocks, di ba? Siyempre, alam mo na, ang pinakahalimbawa dyan ay ang Nvidia na talaga namang naging kamangha-manghang stock. Pero mapapaisip ka rin, alam mo yun, saan ba ito patungo? Kasi tulad ng sinabi mo, karamihan ng artificial intelligence companies sa Estados Unidos ay hindi naman kumikita. Merong napakalaking circular economy dito na parang, alam mo yun, basically babayaran kita ng $1,000 tapos babayaran mo rin ako ng $1,000. Ayos, tumataas ang gross domestic product, ayos, ang dami nating negosyo. Pero sa totoo lang, paikot-ikot lang ang pera. Alam mo, itong artificial intelligence industry, pero halimbawa, kapag tiningnan natin ang China, sila yung gumagawa ng mga hakbang na pasulong na parang tingnan mo, kakailanganin natin ng mas maraming datos at malinaw na nagtatayo rin ang China ng mga data center at tiyak na umuunlad din ang artificial intelligence sa China. Ngunit ang kaibahan, mas pinapababa nila ang presyo ng enerhiya at kuryente at kamakailan nakita nila ang mabilis na pagtaas ng production ng kuryente. Dahil ito sa solar, hangin, hydro at iba pang renewable energy sources. Alam mo, ito ang kinabukasan ng mundo natin. Kung hindi ka nag-i-invest at patuloy sa paggamit ng fossil fuels, nabubuhay ka pa rin sa nakaraan. Seryoso, ganun talaga. Nakakagulat para sa akin na hindi ito nakikita ng mga politiko natin sa United States. Alam mo, kitang-kita natin si Donald Trump. Gusto lang niyang ipagpatuloy at palakasin pa ito. Tinanggal niya, halimbawa, yung tax credit para sa mga electric vehicle na kaya mas naging mahal ito. Laging may insentibo sa Estados Unidos para bumili ng ganitong sasakyan. Simula sa Siyembre 30, alam nila na wala na ang 7,500 tax credit kaya malaki talaga ang epekto nito. Yung pamahalaan ng United States, lalo na sa ilalim ng administrasyong ito, ay tiyak na kumikilos sa kabaligtarang direction ng China. At talagang nakakatuwang mapansin kung paano gumagalaw sa magkaibang paraan ang dalawang bansang ito. Ngunit ito ay talagang tumutukoy sa pangunahing punto na pinag-uusapan natin ngayon, ang pagbagsak ng hegemonya ng United States. Oh, marami pa tayong pwedeng idagdag dito. Ito. Magandang usapan ito. Mahirap tukuyin ang patutunguhan. Ilang saloobin lang tungkol sa Magnificent Seven. Isa itong nakakabaliw na bubble. At sobrang bubble na nga nito na mismong mga top executive ng mga kumpanya ay umamin na isa itong bubble. At pagkatapos, patuloy lang ang mga tao sa pag-invest at pagpapatuloy, puro momentum lang talaga, wala talagang kinalaman sa fundamentals. Ang PE ratio ng Nvidia o price-earnings ratio nila ay lampas 50 na talagang nakakabaliw. Ibig kong sabihin, malinaw naman na napakahalagang kumpanya ng Nvidia. Siguro sa ngayon, sila ang pinakamahalagang kumpanya sa buong mundo, di ba? Kaya nga sila, $4 na trilyong ang market cap. Ito'y Nakakabaliw. Pero tinalo pa nila ang Apple pero hindi iyon makatuwiran. Mahigit 50 beses ang P ratio. At ang Tesla naman, palaging parang baliw sa La La Land. Parang, lampas 100 parang 1 oras. Lampas 200 PE ratio. Dahil lang kay Elon Musk pero hindi naman talaga. Ibig kong sabihin, isa itong bula. Kahit si Sam Altman umamin, ang Chief Executive Officer ng Open Artificial Intelligence na alam mo, pagkatapos ng inaugurasyon ni Trump, siya ay makalipas ang ilang oras, inimbitahan siya sa White House at inanunsyo ni Trump ang Stargate Project at 500 bilyong pamumuhunan. Malinaw tulad ng White House, totoo rin ito kay Biden. Pero lalo na ngayon, talagang itinutulak nila ang bubble na ito sa mga mapanganib na paraan na magdudulot ng malalalang kahihinatnan. Kamakailan, inamin ni Sam Altman na isa itong bubble. Sabi niya, minsan maganda rin ang mga bubble dahil tulad ng .com bubble, nakuha natin ang internet. Sa kabilang banda, maaari ka pa ring magkaroon ng internet at fiber optic na teknolohiya. Kung wala ang matinding spekulatibong bubble,
Posibleng mas ligtas at epektibo sanang na-adapt ang teknolohiya. Malinaw na mahalaga ang artificial intelligence. Hindi ko sinasabing hindi ito mahalaga at hindi ako nagsasabing hindi ito magiging mahalaga. Revolusyonaryo raw ito. Pero halatang nadadala lang sila sa sarili nilang hype. Akala nila magkakaroon na agad ng artificial general intelligence. Sa 1 taon, magme-merge na tayo sa computer sa 5 taon. Parang baliw na bula ito. Si Jeff Bezos mismo ay umamin na isa itong bula at sinabi rin niyang may magagandang bula. Nasa loob tayo ng bulang iyon. Ginawang parang larong pambata ang dot-com bubble. Ikaw ba yung sikat na buffet indicator? Lampas 200% ang market capitalization ng lahat ng publicly traded na kumpanya kumpara sa gross domestic product. Pinakamataas sa kasaysayan ng United States. Kaya nakakabaliw talaga ito. Isa pang mabilis na punto. Tungkol sa kuryente, napag-usapan natin ang China at isa pa itong malaking issue doon. Mahalagang tandaan, mura ang kuryente sa China dahil pag-aari ito ng estado, walang hangad na tubo, at hindi pagmamay-ari ng private equity. Alam mo, tradisyonal na. Ang BlackRock ay isang mas tradisyonal na tagapamahala ng asset. Pero ngayon, pumapasok na rin ang BlackRock sa private equity. Tulad ng Blackstone, nalilito ang mga tao sa kanila. Ang Blackstone ay tradisyonal na naging alternative asset manager. Malaki, meron silang malaking private equity arm. Ngayon, pumapasok na rin ang BlackRock sa private equity gamit ang global infrastructure nila. Bumibili sila. Ngayon, bumibili na ang BlackRock ng electrical grid sa ilang bahagi ng United States gaya ng Minnesota kamakailan. At malinaw na tataasan lang nila ang presyo ng kuryente imbes na mag-expand. Kailangan natin ng mas maraming kuryente. Binibili nila ang kasalukuyang electrical grid at malaki ang itataas ng presyo. Sa China, mabilis nilang pinapalawak ang infrastruktura dahil pag-aari ito ng estado at di sila nag-aalala sa kita. Ayaw nilang malugi, kaya ginagawa nila lahat ng mabilis hanggat kaya. Naiintindihan nilang infrastruktura at pampublikong serbisyo ito na magagamit ng pribadong kumpanya, pati na rin para sa sariling pananaliksik, pag-unlad at industriya. Pero hindi nila sinusubukang i-maximize ang kita at maghanap ng tubo sa electrical grid. At higit pa dyan, pagdating sa napag-usapan natin ang mga renewable na malinaw namang napakahalaga, sila ang kinabukasan. Alam mo, mahalaga talaga ang elektrifikasyon. Maganda ito para sa China sa usaping enerhiya dahil umaasa sila sa pag-aangkat ng langis. Dumadaan yon halimbawa sa mga choke point tulad ng Strait of Malacca na nanggagaling mula sa Gulpo at dumadaan din sa Strait of Hormuz. At nakikita natin sa giyera ng United States at Israel laban sa Iran, natatakot sila. May mga pangamba na maaari nilang isara ang Strait of Hormuz. Kaya gusto ng China na masiguro na mas ligtas ang kanilang enerhiya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng lahat ng enerhiya na yon, mas marami at mas maraming kuryente ang ginagawa sa loob ng bansa. Gusto ko lang talakayin sandali ang nuklear na bihirang mapag-usapan. Tama? Ang pagpapalawak ng nuklear sa China ngayon ay matindi. Hindi lang isa sa mga ito ang China ngayon. Sa tingin ko, sila ang ikatlong pinakamalaking tagagawa ng nuklear na enerhiya. Ang United States ay nagpalawak ng nuklear na enerhiya, pero hindi pa sila nakakahabol. Ang infrastruktura sa United States ay sobrang napag-iiwanan, di ba? At dahil sobrang mahal nito sa United States at saka, by the way, dahil ang mga kumpanya ng fossil fuel sa United States ay nag-lobby ng husto laban sa nuklear na enerhiya. Dahil ito ang pangunahing kakumpetensya nila. At nagpakalat sila ng maraming propaganda laban sa nuklear na enerhiya. Ang nuklear ang pinakaligtas at pinakaberdeng uri ng enerhiya at sa totoo lang, mas nakamamatay ang fossil fuel. Bawat taon, literal na daan-daang libong tao. O ayon sa ilang pag-aaral, milyon-milyong tao ang namamatay sa buong mundo dahil sa mga isyong pangkalusugan. Dulot ito ng polusyon mula sa karbon, langis at gas, lalo na mula sa karbon. Balik tayo sa nuklear. Ngayon, pinakamalaking pagpapalawak ng enerhiyang nuklear sa kasaysayan ang ginagawa ng China. Kasalukuyan silang nagtatayo ng mahigit 25 na planta ng enerhiyang nuklear at may plano pa silang magtayo ng mahigit 100 pa. At gaya ng sinabi ko, hindi lang ito yung tradisyonal na teknolohiya, napakarami nilang nagagawang progreso kada ilang taon. Sa mga bago at mas eksperimento na anyo ng enerhiyang nuklear, tulad ng mga thorium salt reactor, at ayon sa balita sa Inner Mongolia, napakarami nilang thorium na mayroon sila, na hindi kasing radioactive ng uranium, Tama ba? plutonium. Kayang magbigay ng kuryente ng libu-libong taon, malinis, walang emisyon, at berdeng enerhiya. Ibig kong sabihin, ang China ang kinabukasan hindi lang base sa nakikita natin ngayon. Isipin mo kung ano pa magagawa nila sa susunod na 20 taon. Kung ngayon pa lang ay nangunguna na sila. Ako, nagbibigay ito ng pag-asa sa akin. May potential ang United States pero hindi lahat ng insentibo ay nagtutugma. Ang ekonomiya ay kontrolado ng malalaking kumpanya na puro kita lang ang habol at ayaw ng kompetisyon o innovation.
At yun ang dahilan. Tumaas na ang presyo ng kuryente at inaasahang lalo pang tataas sa United States. Sabi ng iba, magiging tulad ito ng pabahay. Sa halip na gawing abot kaya, naging speculative asset at hinarap ng China ang isyong iyon. Habang Pangulo C. ang bahay ay para tirhan, hindi para espekulasyon. Sa Amerika ang mga bahay ay para sa speculation at ngayon pati kuryente ay magiging para sa speculation na rin. Oh, grabe yon. Alam mo yon, Ben, gusto kong gawing tulay ito para sa mas malalim na pagsusuri sa bansa, lalo na tungkol sa Estados Unidos. Ibig kong sabihin, tinitingnan natin to. Sa tingin ko, interesting na paksa ito para pag-usapan natin dahil pareho tayong mamamayan ng United States. Alam mo yon, matagal na rin tayong nanirahan sa United States. Ibig kong sabihin, parang nag-aalala ako sa kinabukasan ng Estados Unidos dahil sa matinding pagkakabaha-bahagi. Nakikita ko ang maraming pagkakawatak-watak, nakikita ko ang maraming kahirapan, nakikita ko ang maraming tao na nawalan na ng pag-asa. Paano mo tinitingnan ito lalo na sa issue sa bansa habang pinagmamasdan natin syempre? Si Donald Trump ay matapang na nagsimula ng trade war laban sa halos lahat ng bansa ngayong taon. Alam po na hindi ito nagresulta sa positibong kinalabasan para sa Estados Unidos. Halimbawa, ang layunin na gawing dakila muli ang Amerika. Hindi ko makita kung saan umuunlad ang Estados Unidos. Sa tingin ko sa kasamang palad, mas lumala ang relasyon natin sa ilan sa pinakamalalapit nating kaalyado dahil sa digmaan ng taripa na ito. Sa tingin ko nakikita natin na hindi na gaanong pinagkakatiwalaan ng Estados Unidos ng maraming bansa sa buong mundo. Alam mo, nakikita natin ito. Pinagmasam ang naging taon ng dollar. Mula nang alisin sa gold standard, bumaba ito ng higit 13% hanggang ngayon at malinaw na kaugnay ng ginto. Sabi mo nga, lagpas 4,200 dolyar na at laging bagong record halos linggo-linggo. Mahirap sumabay sa presyo ng ginto dahil mabilis itong tumaas. Saan mo tingin ito patungo? Mamutam nakikita itong patutungo lalo na para sa mga mamamayan at kinabukasan ng United States. Sa totoo lang, ayokong maging pesimista. Pero kailangan kong maging realistiko. Kailangan kong maging Tapat ako. Hindi ko nakikitang magiging maayos ito. Nakikita kong lalo pa itong lalala, sa kasamaang palad. Tama ka, maraming problema sa United States na pwedeng lutasin pero hindi natutugunan. Gaya ng kawalan ng tirahan. Mula 2018, hindi na ako full-time nakatira sa United States. Bumalik lang ako ng 2 beses mula noon. Pero sa tuwing bumabalik ako, nakakagulat talaga. Yung dami ng mga walang tirahan at lalo na kapag nasa China ka. Pero hindi lang sa China ha. Ibig kong sabihin, halos walang mga walang tirahan sa China. Mahigit 2 taon na ako dito at di pa ako nakakakita ng walang tirahan. Kahit naglakbay na ako. Sa iba't ibang lugar pero Hindi lang naman ito sa China. Ang ibig kong sabihin, parang iniisip ng mga tao na ito ay natatangi lang sa China. Tulad sa ibang bahagi ng Asia at Europa, wala ring mga taong walang tirahan dito. Malaking issue ito sa United States. At lalo itong lumalala tuwing bumabalik ako at taon-taon. Ayon sa datos na laging mababa ang tantiya, lumalala ito bawat taon. Kaya nga napag-usapan natin na dahil sa mahal ng pabahay, marami talagang walang tirahan. Ngayon pati kuryente ay mas mahal na rin. Pati healthcare, edukasyon, at ang mahal ng buhay sa United States. Halos hindi tumaas ang sahod mula pa 19,000 at 70 may konting pagbabago, pero totoong hindi gumalaw ang sahod. At sigurado, hindi rin nakasabay ang sahod sa pagtaas ng produktibidad. At kahit ang pagtaas ng produktibidad nitong mga huli ay bumagal na rin ng husto. Sabi ng iba, dahil sa artificial intelligence tataas ang produktibidad, pero dadami rin ang walang o kulang sa trabaho. Talagang nagbibigay ito ng pag-aalala sa akin. Kaya maraming diskusyon tungkol sa mababang fertility. Malinaw na maraming problemang ekonomiya ang nagmumula roon. Lalo na sa pagbabayad ng social program habang dumarami ang matatanda na umaasa sa Medicare. Tulad ng malinaw naman na kapag mababa ang vertical rates, nagiging issue talaga yan. Pero sa tingin ko, mas malaki talaga ang issue ng underemployment at unemployment. Maraming mga bagong graduate ang nahihirapan maghanap ng trabaho. Malaking problema ang unemployment ng kabataan, pati sa China. Sinusubukan nilang lutasin ito. Tama. At lalo na ngayon na maraming white-collar na trabaho ang na-automate at hindi naman sila tuluyang nawawala. Imbes na 10 software engineer, baka 2 na lang ang kunin ng kumpanya. Tama ba? Dahil dito, laganap ang underemployment na nagdudulot ng maraming problema sa United States. Sa tingin ko, mas handa ang China lutasin ang mga isyong ito. Dahil malakas ang gobyerno at sosyalista ang ekonomiya, kaya nilang sabihin, sige ayos lang. Parang gagawa ng paraan ng estado. Magbibigay sila ng trabaho, magbibigay sila ng job guarantee, kung anuman. Parang, sa United States, hindi ko nakikita na may political will para doon. Kaya sa tingin ko, mas maganda ang job guarantee kaysa universal basic income. Pero nakita natin na si Sam Altman,
ay talagang nagpopondo ng maraming pananaliksik tungkol sa Universal Basic Income, Universal Basic Income. Binanggit din ito ni Elon Musk. Sa tingin ko masama itong ideya. Sa totoo lang, sasabihin nilang milyon-milyong tao ang mawawalan ng trabaho at babayaran lang sila ng parang pi-1,000 kada buwan bilang tseke. Sa madaling salita, para lang may sapat na pera para mabuhay, pero nawalan ng produktibong buhay at di na bahagi ng komunidad. Grabe yon. Gusto ng malalaking tech na kumpanya na manatili ang mga tao sa kanilang plataforma dahil doon sila kumikita. Pero hindi naman pwedeng manatili ang mga tao sa mga plataforma kung hindi sila makakaraos. Kaya nga, tulad ko, sa kasamaang palad, hindi pa nga natin pinag-uusapan dito ang political polarization. Tama. Sa ekonomiya, ano ang pananaw sa hinaharap ng United States? Nakakalungkot kasi ang daming walang kwentang conspiracy tungkol sa World Economic Forum. Pero totoo rin naman na parang ang World Economic Forum ay ganito. Kontrolado lang sila ng mga malalaking korporasyon, ng mga bagong oligarko, at nitong kasikatan na ito. Pero totoo na ang World Economic Forum ay may sikat na slogan na wala kang pag-aari at magiging masaya ka. At may ilang tao na nagsasabing ito ay sosyalismo. Hindi, kabaligtaran ito. Parang corporate feudalism na ang tingin ng malalaking tech companies sila ang may-ari ng lahat. Si Elon Musk ay nagiging isang trilyonaryo. Wala nang may trabaho. At lahat sila ay nagbabayad ng renta para magamit ka. Nagbabayad ng renta para magamit ang Netflix. Nagbabayad ka ng renta para magamit ang sipilyo mo. Nagbabayad ka ng renta para magamit ang kotse mo. Ngayon, may mga ganitong bagay na sila. Kamakailan, nakita ko yung ulat na sa United States, kailangan mo nang magbayad para mapaayos ang kotse sa mga kumpanya. Para maayos ang kotse mo at makakuha ng pyesa, hindi ka na pwedeng pumunta sa mga lokal na talyer o repair shop. Lahat ng software ay dinisenyo para sa isang layunin lang. Tanging ang mismong gumawa, tulad ng Ford o General Motors, at ang kanilang certified na repair shops lang ang papayagan kang ipaayos ang kotse mo. Ganito ang ginagawa ni John Deere sa mga traktora. Sobrang monopolyo at kita lang ang habol. Para sa akin, iyan ang dahilan kaya hati ang mga tao sa politika. Kung meron talagang gobyerno na nagmamalasakit sa mga manggagawa, na nagbibigay ng mataas na antas ng pamumuhay, kung saan kaya ng mga tao, hindi lang makabili ng bahay kundi kaya ring magkaanak. Tinanong natin kung bakit mababa ang birth rate. Dahil ito sa kakulangan ng matitirhan, malapit sa mga trabaho. Kung gusto mo ng magandang trabaho, kailangan mong tumira sa malaking syudad. Kung gusto mong tumira sa malaking syudad, kailangan mong maghanap ng matitirhan. Sobrang mahal ng pabahay. Paano mo palalakihin ang mga anak sa maliit na apartment? Magkakaugnay ang mga isyong ito. Nakita natin na parehong oligarkiya sa ilalim ng parehong partido. Ibig kong sabihin halata naman kapag kay Trump, parang tinatanggal lang niya ang maskara. Totoo rin yon kina Biden at Obama. Si Obama ang nagligtas sa Wall Street. Walang banker ang nakulong kahit may pandaraya. Sa kaso ni Trump, inimbitahan niya ang mga pangunahing teknolohiyang oligarko sa kanyang inaugurasyon at pinaupo kasama ang kanyang gabinete. Sa kasamaang palad, pesimista talaga ako sa sitwasyon. At kailangan talaga ng fundamental at radikal na pagbabago, tulad ng isang transformatibong pagbabago. Ironiya dito, mas epektibo talaga sistema ng China sa tingin ko. Palagay ko, sang-ayon ka rin. Pero may ganitong bagay. Ang huli kong sasabihin ay may napaka-cynical at condescending na punto na palagi nating naririnig. Sinasabi ng mga tao, sinabi ito ni Marco Rubio. Akala natin magiging katulad natin ng China, pero tayo ang naging katulad ng China. Sa tingin ko, dapat nga kayong maging mas katulad ng China. Sa maraming paraan, kasi kung tutuusin, mas mataas ang antas ng pamumuhay sa China. Lalo na sa maraming Tier 1 na lungsod at Tier 2 na lungsod. Kung titingnan ng lahat ng datos, gumaganda ang Human Development Index nila. Ang per capita income ay gumaganda sa China, samantalang hindi ito nangyayari sa United States. Oo, magdadagdag ako. Sa palagay ko, ang unang datos na gusto nating talakayin ay nabanggit mo ang pagkakaiba ng mga sistemang pampolitika. Sa palagay ko, laganap sa China ang temang kapag umaangat ang isa, dapat umaangat din ang lahat. At sa tingin ko, iyan talaga ang foundation ng socialistang pamahalaan na mayroon ng China. Gusto kong maging tapat, ito ay socialismo na may kapitalismo, tama? Ginagawa talaga ng China yon. Oo, na may napaka-market na ekonomiya. Napakamasigla. Pasensya na, naputol kita. Magdadagdag lang ako ng mabilis na paliwanag. Nabanggit ko na ito at may kaugnayan sa mga monopolyo sa merkado. United States mga monopolyo. Ayaw ng kompetisyon dahil bumababa ang kanilang tubo kapag may kompetisyon. Para magkaroon ng pinakamataas na kita, pinakamataas na posibleng kita, gusto mo ng monopolyo na siyang tinutukoy ko kanina. Ang mga monopolyo ng korporasyon ang modelo ng negosyo sa Silicon Valley. Inamin ito ni Peter Thiel, malapit na kaalyado ni Trump, sa artikulong inilathala niya sa Wall Street Journal. Ang pamagat ay,
Competition is for losers at ipinagtanggol niya ang monopolyo. Sa China naman, kabaligtaran ito. Ito ang dahilan kung bakit sobrang nipis ng tubo. Maraming kumpanya Hindi kumikita dahil sa matinding kompetisyon na tinitiyak ng gobyerno ng China upang maiwasan ang monopolyo. Ang monopolyo ay pag-aari ng Estado, kaya't natural na monopolyo gaya ng telekomunikasyon, infrastruktura, enerhiya, at pananalapi ay nasa Estado. Pero sa mga larangan kung saan gusto nila ng inobasyon at tunay na teknolohikal na pag-unlad, tulad ng mga electric vehicle, talagang malayang kompetisyon ang nangyayari. tingin ko, iyon ang pagkakaiba. Kapag tiningnan mo, tulad ng napag-usapan natin, ang electrical grid ay naging malaking pinagkukunan ng kita, di ba? Ibig kong sabihin, nakikita natin na tumataas ng husto ang presyo ng kuryente kasabay ng pagtaas ng iba pang gastusin sa Estados Unidos. Pero pareho lang ito basta may prinsipyo ang China na dapat alagaan ng lipunan. Kaya sa tingin ko, kapag tinitingnan mo ang mga pangunahing gastusin mo, halimbawa kuryente or healthcare, pati na rin mga bagay tulad ng internet, di ba? Iyan yung sinasabi ng gobyerno ng China, dapat tiyakin na abot kaya at mura ang internet para sa lahat. Ngayon, 2025 ang murang at maaasahang internet ay itinuturing ng pangunahing karapatan. Kailangan mo talaga ng internet para makasabay sa advanced na lipunan. Sinisiguro nilang may 5G network at mataas ang kalidad ng 5G sa buong bansa. Ang China ay nagtatrabaho na sa 6G na teknolohiya pero sa totoo lang, makakabili ka ng smartphone sa China sa napakamurang halaga. Pwede kang magkaroon ng napakabilis na internet sa murang halaga, mas mura pa kaysa sa Estados Unidos. Mas mabilis at maganda ang takbo nito kaysa sa Estados Unidos dahil inuuna ito ng gobyerno. Madalas natin itong makita, Ben, na nakakatuwa ito at nagpapakita ng pagkakaiba ng Western media sa paglalarawan nila sa China. Halimbawa, matagal nang binabatikos ng Western media ang China dahil sa pagtatayo ng high-speed rail network. Naalala kong may nabasa akong artikulo na nagsabi, di ako makapaniwalang nag-invest ang China ng bilyon-bilyong dolyar sa high-speed rail. Wala silang pagkakataon na mabawi man lang ang puhunan o magsimulang kumita dito. Malaking pagkalugi ito. Pero kapag inisip mo, bumabalik ako sa Estados Unidos at sa mga presidente natin, naniniwala ako na si Eisenhower ang nagsabi, alam mo, kailangan nating, halimbawa, ayusin ang interstate system. Kailangan nating magtayo ng mga kalsada sa Estados Unidos. Malinaw na may kapalit ang pagtatayo ng magagandang interstate sa Amerika. Alam mo, libre naman talaga ang mga ito. Alam mo, hindi ito toll road. Alam mo, libre lahat ng interstate sa Amerika dahil sagot ng pamahalaan ng Estados Unidos ang gastos doon. Benepisyo ito para sa lipunan sa padaga ng nakikinabang ang Amerikano sa interstate system. Noong nakaraang taon, may artikulo sa South China Morning Post na nagsabing kumikita na ang maraming linya ng China Rail System. And sa totoo lang, ginagamit ito ng husto sa China dahil binago nito ang kalakalan, binago rin nito ang kalidad ng buhay. Kung iisipin mo ang pagbiyahe mula sa malalaking lungsod tulad ng Shanghai o Beijing, alam nating maraming migranteng manggagawa ang nakatira sa maliliit at rural na baryo. Ben, nasa China ako noong 2007 at naalala kong sinabi iyon ng mga kasamahan ko. Aabutin ako ng 45 oras makauwi sa aming bayan dahil kailangan ko pang sumakay ng 5 tren at 3 bus. Alam mo, sabi ng mga kasama ko, makakauwi na ako sa loob ng 5 oras. Kita mo yung ganitong pagbabago. Kasi ngayon, isang high-speed na tren na lang at isang lokal na bus papunta sa aming baryo. At yung baryo na yun, by the way, ay na-upgrade na rin. May sementadong kalsada at iba pang infrastruktura na kami. Sa tingin ko, yan ang dapat mong tingnan sa lipunan. Sa tingin ko, ganito rin ang nararanasan ng maraming kabataan sa Amerika na lalo nang nabibigo sa nangyayari. Ano ang nakikita nila at China. Halimbawa, kamakailan lang binuksan sa China ang pinakamalaking tulay sa mundo. Malaking balita ito sa social media kahit sa Amerika. Maraming nagsasabi, grabe, nagtayo ang China ng pinakamalaking tulay sa mundo sa liblib na lugar. Natapos nila ito sa 48 buwan gamit ang 300 milyon. At alam mo rin, kilalang kilala, alam mo yung tulay sa Baltimore na bumagsak. Narito tayo, 18 buwan na ang lumipas at ngayon lang nila naibaon ang unang pylon sa lupa, alam mo, para simulan ang muling pagtatayo ng proyektong iyon. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan matatapos ng Estados Unidos ang tulay na yon. Good luck na lang. Aabutin pa ng taon bago matapos ang proyekto. Saan ulit? Nakikita natin ang China na nagsasabing, tingnan mo, alam mo, kailangan ito ng mga tao, di ba? Kailangan natin ang tulay na ito, matatapos ito. Unahin natin ito, tapusin natin ito. Kaya sa tingin ko, makikita mo talaga ang isang napaka-interesanteng pagbabago na sa palagay ko ay nangyayari at tiyak na nangyayari rin online. Alam mo, parami ang mga taong nadidiskubre ang China, mas maraming tao ang natutuklasan kung ano talaga ang nangyayari sa bansa.
Sa palagay ko, mas positibo ang pananaw ng mga kabataang Amerikano sa China kumpara sa mas matatanda. And sa tingin ko, kailangan talagang may magbago dito, alam mo, para sa Estados Unidos. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung kailan. Ibig kong sabihin, maaring kailanganin, maaring mangyari talaga. Pagputok ng bubble, sumunod ang panibagong recession sa ekonomiya ng Estados Unidos. Pero tiyak na napaka-interesante ng panahong ito para obserbahan, alam mo, ang papel ng Estados Unidos at ang pagbagsak ng hegemonya ng United States. Oh, marami tayong pwedeng pag-usapan. May naiisip ako batay sa sinabi mo. Doon, ikaw, Sinabi ko na may matutunan ang United States mula sa China. Naalala ko, minsan nabasa ko ang artikulo ng ekonomista mula sa Renmin University, isa sa mga nangungunang unibersidad sa China. At nagbigay siya ng isang napaka-interesanteng historical na paghahambing sa pagitan ng pre-Qing era ng China, pre-revolutionaryong China, at ng Tang Dynasty. Ang Tang Dynasty ay kilala sa China bilang isa sa pinakamasaganang dinastiya. Ito ang itinuturing na rorok ng sibilisasyong Chino. Napakaunlad nito sa ekonomiya at napakaunlad din sa kultura. At itong ekonomistang Chino ay nagbigay ng argumento na ang dahilan ng pagbagsak ng Tang Dynasty ay dahil noong una ay may leader ng Tang na nagsagawa ng reforma sa lupa. At binigyan ng lupa ang mga magsasaka. Pinagwatak-watak niya ang mga Panginoong may lupa at ang kanilang mga monopolyo. At ang mga tao ay nagkaroon ng maraming pagkakapantay-pantay at mas maraming oportunidad at nagkaroon ng isang sistemang batay sa meritokrasya. Sa paglipas ng panahon, muling nakuha ng mga Panginoong may lupa ang kapangyarihan at naging oligarkiya. Kaya lalo pang nabawasan ang meritokrasya. Ipinunto ng ekonomistang ito na sa kasaysayan ng China, may ganitong uri ng palitan kung saan may isang maliwanag na pinuno na umangat sa kapangyarihan. Gaya noong dinastiyang Tang na may makabagong reforma. Reforma sa lupa, binabasag nila ang mga monopolyo at ang lupa. Binabasag nila ang mga Panginoong may lupa. Sa madaling sabi, ipinaglaban niya na ito ang nangyari sa China. Nagkaroon ng labis-labis noong panahon ni Mao, pero nagkaroon din ng reforma sa lupa, pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan, at sumunod ang reforma at pagbubukas. Kaya parang inihahalin tulad niya ang mga nangyari sa kasaysayan ng China hanggang sa kasalukuyan. Ibig kong sabihin, halos kapareho ito ng nangyayari sa United States. Diba? Katulad ng United States, nagkaroon sila ng tinatawag na gintong panahon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang United States noon ang nangungunang kapangyarihang pang-ekonomiya sa mundo. Mayroong malaking antas ng pagkakapantay-pantay noon. Mataas ang buwis sa mayayaman. Pero hindi naman ibig sabihin na may ganap na pagkakapantay-pantay. Hindi naman 100% ang pagkakapantay-pantay. Pero alam mo, mas mataas talaga ang antas ng pagkakapantay-pantay noon. Mas mataas ang pamantayan ng pamumuhay. Napakalakas ng mga serbisyong panlipunan. Maganda ang edukasyon at pangangalaga sa kalusugan. Hindi mo na kailangang gumastos ng 50,000 para ma-admit sa emergency room ng 2 araw. Na karaniwan na ngayon. Ang pinakakaraniwang uri ng pagkabangkarote sa United States ay dahil sa mga bayarin sa medical. At kaya sa United States, nagkaroon ka ng ganitong panahon. Pagkatapos, nagkaroon ng lubos na deregulasyon ng oligarkiya. Nagsimula ito at hindi lang si Reagan ang may kasalanan. Nagpatuloy pa ito matapos siya. Si Bill Clinton ay mas nag-deregulate sa Wall Street kaysa kay Reagan. Sa totoo lang, malinaw na ang United States ay ganap na oligarkiya. Sabi ni Peter Thiel, ang mga oligarko ay ayaw ng kompetisyon at inobasyon sa ilang sektor. Kaya ang pabahay ay ito'y naging isang spekulatibong asset, hindi na para tirhan, kundi para bilhin at pagkakitaan. Ang Blackstone ang pinakamalaking may-ari at landlord ng ari-arian sa United States. Pero hindi lang yon. Ibig kong sabihin minsan, sinusubukan ng mga tao na ilihis ang usapan tungkol dyan. At sinasabi nila, alam mo, sinasabi nila yon. Sa totoo lang, ang mga investment firm ay maliit lang na porsyento ng kabuang may-ari ng residential real estate sa United States. Hindi lang ito para sa malalaking professional na asset manager at mamumuhunan, kasama halos lahat ng tao. Karaniwan na ito. Kung may ipon ka, anong ginagawa mo? Gusto mong bumili ng bahay dahil iyon ang magiging ipon mo para sa hinaharap. Para itong investment na ginagawa mo, hindi lang bilang tirahan. Parang lahat na lang ay naging tungkol sa pera. Palit ng palit ang mga magagandang oportunidad sa trabaho. At para sa akin, ang malaking issue ay ganito. Tingnan mo ang istruktura ng insentibo sa China, tingnan mo rin ang istruktura ng insentibo sa United States. Kung kumuha ka ng PhD sa pisika sa United States, madalas kang magtrabaho sa finance bilang quant. Karaniwan ito. Ang daming kwento tungkol sa mga lalaking ito at mga babae na nakakakuha ng PhD sa math, engineering, at kung ano-ano pa. Pumupunta sila sa computer science at nagtatrabaho sa hedge fund. Sa China, pinipigilan nila yon at sinasabi, hindi, lumikha ka ng bagong teknolohiya, magtayo ng startup at gumawa ng kahit ano. At pati ang gobyerno. Ang kamangha-mangha sa China ay meron pa silang mga state venture capital, mga pondo ng kapital,
mga state venture capitalist, na mga sosyalistang venture capitalist, na ang gobyerno mismo ang nagbibigay ng pera para gawin ang mga ito. Sabi nila gusto naming paunlarin ang teknolohiyang ito dito. At napakalaki ng potensyal ng United States at napakaraming magagaling na tao. Pero lahat sila ay nagtatrabaho sa Wall Street. At ang mas masama pa dito ay kung paano nito naaapektuhan ang buong lipunan. Kaya ngayon, lahat ay itiin na yata. Retail investor at lahat siya. Lahat sila ay nalulugi sa derivatives. Parang lahat ng tao ngayon ay lulong sa sugal gamit ang kanilang telepono kasi sugal lang naman talaga ito. At Tapos, ginawang legal ang pagsusugal sa sports. Nabasa ko kamakailan sa Financial Times na ngayon kung isasama lahat ng lalaki, babae at bata sa United States. At kung titingnan mo lang ang pagsusugal sa sports, yung halaga ng perang natatalo sa pagsusugal sa sports, ilang libong dolyar ito para sa bawat lalaki, babae at bata sa United States. Parang si Robin Hood, nasa phone mo lang pwede kang matalo ng pera sa derivatives, grabe. Para sa akin ito ay parang oligarkiya na sumisira sa lipunan. At para sa akin, ang kaguluhang politikal ay refleksyon nito. Hanggat di natin inaalis ang pera sa politika, gaya ng Citizens United, tuloy ang walang hanggang pera. Kadalasan, nananalo sa eleksyon ang mga kandidatong senador na may mas malaking pondo. Mahigit 70% ng mga kongresistang may mas malaking pondo ay nananalo sa eleksyon. Hanggat di nasusolusyunan ang isyong yan, tatingin ko, walang paraan para masolusyunan ang problemang ito. Nagawang masolusyunan yan ng China at sa tingin ko kaya nga, dapat tayong matuto sa ginagawa ng China. oo Ben, sa tingin ko magandang paraan yan para tapusin ang episode na ito at pag-usapan yon. Ibig kong sabihin Ben, gusto lang kitang pasalamatan sa mga pananaw mo. Alam mo, marami talaga akong natutunan. Gustong gusto ko ang kaalaman mo, ang malalim mong pagsusuri. Sigurado akong nag-enjoy ang mga manonood Ben, ang saya na nakausap din kita sa wakas. Matagal na nating pinag-uusapan ang paggawa ng podcast na ito. Masaya ako na nagatugma ang lahat at sana magpatuloy pa ang tagumpay mo sa YouTube pati na rin sa iyong ulat tungkol sa geopolitical na ekonomiya. Sobrang gusto ko ito. Gustong gusto ko ang episodes mo, gusto ko rin trabaho mo at excited akong makita ka sa Beijing. Makikita tayo sa susunod na tag-init at excited akong mag-record pa ng content kasama ka. O pupunta ako at magkita tayo sa Guangzhou. Masaya yon. Oh, punta ng Guangzhou. Funny yung bumaba ka kahit kailan. Sige, ilalagay ko ang mga links sa podcast ni Ben. Huwag kalimutang i-follow siya sa YouTube. I-follow nyo rin ang Geopolitical Economy Report niya. Lahat ng link ay nasa description. At gaya ng dati, maraming salamat sa inyong lahat sa paglalaan ng oras kasama kami dito sa YouTube at inaasahan naming makita kayong muli sa susunod naming episode. O mga kaibigan, sana ay nagustuhan ninyo ang panayam natin ngayon kay Ben Norton. Sa kasalukuyan, nabubuhay tayo sa panahon ng mabilis na pagbabago kung saan nagkakaroon ng malaking pagbabago ng kapangyarihan sa pagitan ng Global North at Global South. Ay ipinapakita ng video kung paano konektado ang pagbagsak na ito sa pag-usbong ng oligarkiya at concentration ng kapangyarihan sa kanlurang demokrasya. Kasama rin kung paano naiwasan ng modelo ng pag-unlad ng China ang mga pagkabigo ng kanluran. Araw-araw nagbabago ang pandaigdigang geopolitical na kalagayan, kaya mas mahalaga ngayon kaysa dati na manatiling may alam. Mag-subscribe sa channel para updated ka sa panahon ngayon. At kung nagustuhan mo ang mga pananaw ni Ben, makikita mo ang mga link ng kanyang mga gawa sa ibaba ng description. Gaya ng dati, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa inyong napakagandang suporta at inaabangan ko na makita kayong muli sa susunod nating episode.